Si dating Associate Justice itong si Carpio, ito mahusay din ito sa konstitusyon si Carpio Kakofi, no? Pero may mga leading lang din ito Kakofi. Nanawagan po siya na harapin ni Duterte. Parang sabi nga ng taong bayan, huwag kang duwag. Di ba? Kung ginawa mo yan, patunayan mo na hindi mo siya ginawa. Di ba? Kasi kung bintang sa'yo, ginawa mo yan, may due process naman tayo dyan, patunayan mo na hindi mo siya ginawa para ma-absuelto ka. Di ba? So yan ang panawagan ngayon ni Carpio kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Na harapin itong ICC. Actually, maraming netizens. Yan din ang sinasabi. Harapin mo. Face to face. Hindi naman face to face. Harapin mo. Pwede ka magpadala ng legal representatives, no? Mga kinatawan mo. Diyan sa mga pagdinig na yan. For sure, nagkaroon ng invitation yan, no? Para madinig din po yung kanyang side. So, ito ngayon ang argument. Ito ang narrative ngayon. Hinihimok po ni Carpio, dating Senior Associate Justice Kakofi ng Supreme Court, si Antonio Carpio, ngayong araw po ng Miyerkules, hinihimok niya itong si Duterte na mag-iisa, mag-cooperate dito sa International Criminal Court sa investigasyon nila dito sa drug war para po may presenta niya ang kanyang side. May punto si Carpio dito. Kasi kung hindi ka a-attend doon, di ba, pinagbibintangan ka, hindi ka attend. So, paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili, di ba? Paano mo mapipresenta yung side mo? Definitely, ang i-assume na lang yan, guilty ka, di ba? Kasi hindi ka papakita eh. Samantalang may media interviews, may press conference, etc., nagpapakita, no? Pero yan, punto nga kasi dito ni Duterte, wala kayong jurisdiction sa amin, di ba? Para patas, di ba? Carpio said that this would be the best thing to do for Duterte to prove his innocence. Yan daw po ang pinakamagandang bagay na pwedeng gawin ni Duterte, ang humarap sa ICC para patunayan na siya po ay inosente. Di ba? If ever, punta sila dyan, ipakita ang mga ebidensya, etc., isa-isa sa mga aligasyon ni Trillanes, aligasyon ni Las Cañas, etc., patunayan nila na hindi yan totoo. Yan ang panawagan ni Carpio. He should cooperate because if you do not show up there, then your voice is not heard. Correct. Your side is not heard. Tama. So if you are innocent, you really believe you are innocent, the best thing to do is to go there and present your side, sabi ni Carpio sa isa pong ambush interview. Pero impossible na mangyayari yan. Ha? Ideal kasi yan. Itong sinasabi ni Carpio, ideal, no? Pero impossible na mangyayari o gagawin ni Duterte yan. Noong 2019, the Philippines under then President Duterte, ano nangyari? Noong 2019 po, tulog nga ka-coffee itong war on drugs nga ni Duterte, no? At may mga nag-file po ng kaso na crimes against humanity. Medyo mabigat na kaso ito ka-coffee laban kay Duterte. Nag-withdraw po ang Pilipinas sa Rome Statute. Ito po yung treaty na bumubuo po sa ICC after the tribunal began the probe into the drug war followed by a formal inquiry in September 2021. Actually, yung problema dito sa timeline eh. Ikaw ka, Coffee, ano sa tingin ninyo? Pero malinaw na yung sagot eh. Hindi ko na kayo tatanungin kasi tatanong ko sana kung dapat bang pakinggan ni Duterte itong si Carpio. Hindi, definitely hindi siya pakikinggan. Diba? Wala nang way ka-coffee na haharap si Duterte. Kasi manlalaban na nga ito eh. 80 years old na nga siya ka-coffee, no? So, bali wala lang itong suggestion ni Carpio. Hindi siya pakikinggan. Kahit ano pang suggest niya, kahit ano pang panghihimok niya kay Duterte na ipresenta ang kanyang sarili at patunayan ang kanyang sarili, it will never happen. Romsky, Dax, dapat di na nakikialam ang ICC. May batas naman, pwede naman dito dadinggin ang kaso niya. Sigurado ako, di yan papahuli ng buhay. Romsky, Dax, magpunto ka rin dito talaga kasi wala talagang jurisdiction. Eh, no? Si PBBM na nga nagsabi niya, di walang jurisdiction eh. Ang mga fake news ang nagpapalala si Trillanes na sira na ang ulo na kaka-fake news. May mga panawagan kasi si Trillanes na impossible mangyari. Si Enrile, balingbing yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Pero malaki ang tiwala ni PBBM kay Enrile, no? Pagdating sa mga advice eh. Halimbawa, may mga complicated issue. Halimbawa, itong changing the constitution, chacha, ka-coffee, no? Isa sa kinukonsult din itong si Enrile. Bias po yan ng ICC, kakampihan ng ICC at kalaban yan ng mga Duterte, Antonio Arit, exactly. Kaya ganyan yung kanyang yung kanyang panawagan dito na mag-cooperate. Pero definitely, obvious, hindi gagawin ni Duterte yan. Hindi titigil ang sakuna sa Davao hanggat hindi nakukuha si Digong at si Pastor Kibuloy daw. Jennifer Valentin, para palang may-ari ng Davao, yung mga Duterte, hari-harian. Jennifer Valentin. Diyan na sila lumaki ka-coffee.
Diyan na sila tumanda. Kumaga, teritoryo na nila yan, ka-coffee. For the longest time, pamilya na nila ang nanungkulan dyan sa Davao no nagpasa-pasa na lang yan. Duterte anak, etc. etc. So, medyo mahirapan silang i-serve yung warrant of arrest na yan o kung ano man yan ka-coffee dyan po sa Davao City. Emerita Simeon, happy viewing na sa Facebook kay Corina Agsoy, shoutout po sa inyo. Joel Rogado, the second, no? Shoutout po sa inyo, ka-coffee. At sa mga ka-coffee natin na nasa Facebook, maligayang panonood po sa inyo at nasa YouTube naman, happy viewing po sa inyo. Make sure to follow, ka-coffee, yan nasa taas. Click nyo lang po yung follow sa Facebook natin at kung nasa YouTube naman kayo, ay click lang po ang subscribe. Actually, ang hiling nila, tama ito eh. Ang hiling na lang natin talaga dito kay Duterte, mag-lie-low, di ba? Mag-lie-low ito. Maging tahimik ka coffee, lumabas muna siya sa usaping politika kasi mainit talaga siya, 'di ba? Kasi ang dami rin mga binibitawan na statement eh. Hayaan niyang manungkulan si PBBM. Hayaan niyang manungkulan ang kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, 'di ba? Pag inamin ang performance diyan sa Department of Education, and then come 2028, tumakbo ito pagka-presidente. Kung magugustuhan siya ng taong bayan, magiging presidente ulit ang mga Duterte. 'Di ba? Simple lang 'yan eh. Pero we have to respect yung incumbent. Sinong incumbent ngayon? Si PBBM. So igalang niya ito ka-coffee para wala tayong problema. Di ba? Mag-counting line muna itong si Duterte. No? I-relax niya. Enjoy niya yung kanyang retirement. 80 na siya eh. Di ba? May pera naman. Mag-travel siya. Hindi nga lang around the world kasi may ICC. No? Dito sa buong Pilipinas, punta ng best islands, best private islands, etc. etc. Kung kaya pa ng katawan niya. Di ba? Mag-lilo. Yan lang. Mag-lilo yan ka-coffee. At yung mga supporters niya na may ingay din, mag-lilo din. Hayaan manungkulan si PBBM. Hindi lahat ng taga Davao ay baka Duterte, sabi ni Baybay sa Sali. Exactly. Names, Eddie Diggs knows what to do. Maraming ways to end it all. Yes, Names. Mahirapan sila, ka-coffee, i-contain itong si Duterte. Anyway, let's see kung ano mangyayari in the coming days, ka-coffee, kung ano yung kakahinatnanan nitong mga sigalot na ito against the Dutertes, etc. No? Antay tayo, ka-coffee. Antabay tayo kung ano magiging development sa mga bagay-bagay na ito at sa usapin na ito.